my dear brothers and sisters, the infallible word of the Lord. Verse 11, but when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned. For prior to the coming of certain men from James, he used to eat with the Gentiles, but when they came, he began to shrink back and separate himself, fearing the party of circumcision. And the rest of the Jews joined him in hypocrisy, with the result that even Barnabas was carried away by their hypocrisy. But when I saw that they were not straightforward about the truth of the gospel, I said to Cephas before everyone, if you, being a Jew, live like the Gentiles and not like the Jews, how is it that you compel the Gentiles to live like Jews? We are Jews by nature and not sinners from among the Gentiles. Nevertheless, knowing that a man is not justified by the works of the law, but through faith in Jesus Christ, even we have believed in Christ Jesus, so that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law, since by the works of the law, no flesh will be justified. Tayo po ay saglitang manalangin. Diyos naming Ama, makapangyarihan sa lahat, kami ay dadako sa pag-aaral ng inyong salita. At salamat sa araw na ito na kami ay nagkatipon. Salamat sa pagkakahain ng inyong salita. Naway magdulot sa amin ito, sa aming mga mananampalataya, ng paghuhugas and renewal sa aming espiritu, kalakasan sa pakikipagbaka uli namin sa mga susunod na araw hanggang sa dalhin ulit kami dito sa panibagong isla ng kapahingahan, at sa mga hindi pa mananampalataya ay magdulot ng pagkasugat sa kanilang mga puso hanggang sa magdala sa kanilang mga tuhod sa pagsisisi sa kasalanan. Gawin mong makapangyarihan itong salitang ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong makaupo. The phrase, as a Christian, ang daming gumagamit ng phrase na ito bilang kanilang intro kapag nagbabahagi sila, or maging tayo kapag nagbabahagi tayo ng ating mga opinion sa publiko, maging sa social media, commonly. Kamakailan lang noong February 10, may naganap na interview sa Fast Talk, programang Fast Talk ni Boy Abunda. Ito ay interview ng isang professing Christian na may asawang dating member ng isang female dance group. Siya ay nagpahayag ng kanyang strong position and disagreement against the LGBT ideology using the biblical worldview. Iilan sa mga salita ng lalaking ito, kapag ikaw ay isang homosexual, transgender, if you will not repent, you will go to hell. Now, granting na hindi perpekto at masasabi nating reckless or untrained ang kanyang delivery, ang nais kong i-highlight dito ay ang pagtindig sa katotohanan ng walang kompromiso. At ang daming gumagamit ng phrase nga na as a Christian, ngunit ang kasalanan naman ay sinusuportahan ng mga taong ito. Sabi ng isang membro ng LGBT, sabi niya, as a Christian, hindi ko kailangan mamili ng identity ko at paniniwala ko. Pwede kong pagsabayin ito. Pwede akong maging Christian and at the same time, member ng LGBT community, gay or transgender. At dahil sa interview ni ito, biglang naging theologian ang napakaraming tao. Too many to mention, to be exact. Pero ako naniniwala na ito ay sakop sa probidensya ng Diyos. Dahil dito, sobrang dami ang na-expose. Una na dito, number 1 is yung kasalanan sa mundo. Yung kasalanan sa mundo.
Pangalawa ay yung pagkukunwari ng mga professing Christians. Pero sinusuportahan yung kasalanan. Pangatlo ay yung mga tunay na Christians, pero pinipiling manahimik sa gitna ng ganitong mga kontrobersya. At pang-apat ay yung mga tunay talaga na mananampalataya, tunay na Christians na hindi kayang manahimik. And so, sana belong tayo doon sa pang-apat na yon. But long before the existence of social media, makikita natin sa ating teksto ngayon na hindi pinili ni Pablo ang manahimik sa kabila ng pagkukunwari, unang-una ni Pedro at yung ibang mga sumunod sa kanya sa Antioch. Ito ay kanyang buong tapang na hinarap o kinonfront. Hindi natin alam kung sa paanong manner at kung ano ang tono ng kanyang delivery sa kanila. Makikita lamang natin sa verse 11, "But when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned." And I believe, as a Christian, tayo ay tinawag na humarap sa ganitong mga challenges. No matter kung anong time and generation. Hindi para mag-project that we are better than other people, kundi para tawagin sila na lumapit kay Kristo, magsisi sa kasalanan at sumampalataya, because as Christians, ginagawa natin ito. More importantly, because we love God and we love our neighbor. Dahil sa huli, ang tunay na pag-ibig ay hindi nananahimik sa kasinungalingan o nananahimik sa kalagitnaan ng kontrobersiya na kung saan ini-exalt ang kasalanan. Ito ay matapang na nagsasalita ng katotohanan sa ang platform ka man magpunta, sa publiko, sa iyong pamilya, sa paaralan, sa iyong trabaho. At bilang review lamang, dahil matagal din bago yung last na ang huling preaching ko. So bilang review lamang sa chapter 2, verses 1 to 10, dito tayo huling nag-aral. Una, ipinakita ni Pablo na ang gospel na kanyang ipinangaral sa mga Gentiles ay parehong gospel na kinilala at inaffirm ng mga pillars sa Jerusalem. Wala silang idinagdag. So, ang purity ng gospel ay na-preserve. Ito ay walang alteration or supplementation. Dagdag o bawas. Ito ay kinonfirm, inaffirm ng mga pillars of the church noong first century. Pangalawa, malinaw ang banta sa purity ng gospel. Ang mga false brothers na gustong ipilit ang circumcision para kay Titus. At kung napilit nga si Titus noong time na yon, ibig sabihin, the Judaizers won their case, ngunit hindi nag-yield si Pablo kahit sandali upang manatiling dalisay ang katotohanan ng Ebanghelyo. At pangatlo, ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang probidensya na iisa lamang ang mensahe ni na Pablo, Pedro, James at John. Magkaiba man ng audience, Jews and Gentiles, pero iisa lamang ang Ebanghelyo. At ito yung Ebanghelyo na nagbibigay ng unity sa kanila. At sa pagpapatuloy natin sa ating pag-aaral sa verses 11 to 16, dito natin makikita kung paano humarap si Pablo sa mga nagkompromiso or nag-compromise kapag ang Ebanghelyo mismo ang at stake. Dito natin makikita na ang tunay na laban ay hindi lang tungkol sa pressure ng tao, kundi kung tayo ba ay lalakad ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo. At dito rin natin matututunan na ang ating paninindigan ay hindi dapat nakasalalay lamang sa lakas ng loob natin, hindi sa katiyakan na tayo ay kundi sa katiyakan na tayo ay inaring ganap na matuwid ng ating Diyos Ama kay Kristo. Kaya ang aim natin ngayong umaga is upang ipakita na ang tunay na inaring ganap kay Kristo
ay dapat mamuhay ng naaayon sa ebanghelyo, walang pagkukunwari at may tapang tapang na paninindigan. At bilang mensahe, ang mga tunay na inaring ganap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay inaasahang mamuhay ng may katapatan ayon sa pamantayan ng Biblia, sapagkat ang pagkukunwari ay kalaban ng Ebanghelyo. Kaya dapat nating patayin ang anumang ugaling pagkukunwari sa ating sarili at maging handang sawayin ang mga nagpapatuloy naman dito. Sa Ingles, those who have been truly made right with God by faith in Christ are expected to live faithfully according to biblical standards or in line with the gospel. Since hypocrisy is anti-gospel or is an enemy of the gospel, therefore, we must be willing to mortify our own hypocritical tendencies and be ready to confront those who persist in it. Now, with regards sa pag-confront ni Pablo kay Pedro, few questions may arise. Bakit pa ito idinagdag ni Pablo sa kanyang sulat? Vindictive ba ang puso ni Pablo? Kasi binabasa na natin ito ngayon eh. May nangyaring ganitong event na kinonfront ni Pablo si Pedro. Nangangahulugan ba dito na vindictive ang puso ni Pablo? May insecurity ba siya kay Pedro dahil sila ang mga naunang apostol ni Kristo? Nais lang ba niyang ipahiya si Pedro? Of course, ang sagot sa lahat ng mga tanong na ito ay hindi. At ako naniniwala na ang ultimate purpose ni Pablo kung bakit isinama niya ito sa kanyang sulat ay higit sa lahat para sa kaluwalhatian ni Kristo, kaluwalhatian ng Diyos, at pangalawa, upang malaman ng mga taga-Galacia na ang pagiging hypocrite, pagkukunwari, ay taliwas at kalaban ng Ebanghelyo at hindi dapat tularan ng mga mananampalataya sa Galacia. Kaya himayin natin ang pag-aaral natin ngayon ito sa 2 punto. Number 1, the problem of hypocrisy. At pangalawa, the cure to the problem of hypocrisy. Para sa unang punto, isa sa mga na-appreciate ko sa sulat ni Pablo noong, lalo na sa ating teksto ngayon, ay ang pagiging concrete and specific na mga descriptions niya sa isang behavior na nais niyang bigyan ng diin. Last time, sa verse 1 to 10 ng Galatians 2, nakita natin ang tatlong features ng legalism or ng mga legalist. Una, they are spying the freedom of Christians. Pangalawa, nais nilang nakawin ang kalayaan ng mga Christians sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga set of rules. At pangatlo, nais nilang gawing alipin muli ang mga Christians sa kanilang set of rules according to their own preference. At dito sa ating teksto, ang binigyang diin naman ni Pablo ay ang hypocrisy. And by definition, hypocrisy is anyone who fails to live up according to his own ideals, belief, or standards. It is someone who fails to practice what he preaches. Todd Wilson is very helpful here sa pag-define ng salitang hypocrisy sa kanyang commentary. Sabi dito, when it comes to understanding hypocrisy, we're actually helped by the etymology of the word. In antiquity, a hypocrite was an actor, someone who would put on a mask and play a part in a performance. Thus, the word came to connote the concealing of one's true character, thoughts, or feelings under a guise implying something quite different. So when you act hypocritically, you mask your true convictions and play a part that's not really yours. Hypocrisy
in the context of the church is when a believer plays the part of the unbeliever. End quote. At ipinakita ni Pablo sa ating text ang at least 3 features din ng hypocrisy. Una na dito, hypocrisy is an enemy of the gospel. Ito ay anti-gospel. Sabi sa verse 14, their conduct was not in step with the truth of the gospel. Meaning they are not walking uprightly according to the truth of the gospel because the gospel is rooted in the truth. Pero saan nakaroot yung hypocrisy? Sa kasinungalingan. Therefore, hypocrisy is an enemy of the gospel. Pangalawa, hypocrisy is a condemnable behavior. Sabi sa verse 11, but when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face because he stand condemned. Alam niya ang totoo, alam ni Peter ang totoo, but he decided to choose the wrong action, and therefore Peter stand condemned. Pangatlo, hypocrisy is destructive. If i-emphasize mo, very destructive. Sa verse 13, and the rest of the Jews joined Peter in hypocrisy, with the result that even Barnabas was carried away or led astray by their hypocrisy. Here we can see the destructive effect of hypocrisy. It is contagious. It led people astray, even Barnabas, very close kay Pablo sa kanyang ministry work. But perhaps we can also ask the question, bakit piniling maging hypocrite ni Pedro noong mga time na iyon? Well, sabi sa verse 12, but when they, friends of James, came, he began to shrink back and separate himself, fearing the circumcision party. How ironic na natakot si Pedro dito, samantalang sa Acts 5 verse 29, Peter was very bold. And kung familiar tayo sa pag-aaral natin sa scriptures, kung kilala natin si Pedro, Peter is very, very bold. Peter was very bold noong dinala sila ng mga temple guards at hinarap sila sa high priest. Walang takot na sinabi ni Pedro sa kanila, we must obey God rather than men. Sa Acts 11, si Pedro ay nakatanggap ng criticism sa mga Hudyo. Ngunit naipaliwanag naman ni Pedro ng maayos ang kanyang posisyon na ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa verse 17 ng Acts 11, and since God gave these Gentiles the same gift He gave us when we believed in the Lord Jesus Christ, who was I to stand in God's way? It is the same as saying, if I, Peter, an apostle, can't stand in God's way, neither ang sinuman sa inyo. So Peter was very bold. Pero sa ating teksto ngayon, na-expose ang kanyang inconsistency. And he failed. Ngunit na ganoon pa man, kahit na nag-fail siya dito, salamat dahil may Pablo na handang tumindig sa katotohanan kahit mag-isa lamang siya. Because if there is one message that Paul would choose any time of the day and would meditate any time of the day and would live consistently any time of the day, ito ay ang glorious gospel. Dahil ang glory ni Kristo, kapangyarihan at kaligtasan ng mga makasalanan ay nasa Ebanghelyo. Kaya sinabi ni Paul sa Romans 1, kung matatandaan natin, that He is not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. Kung tayo, bilang Christians, as Christians, namumuhay ng may pagkukunwari, nilalapastangan natin
si Kristo at ang mensahe ng Ebanghelyo. So ang point na ipinapakita dito sa ating first point is that the root to the problem of hypocrisy is the fear of men. And I believe Peter has a very clear understanding of justification by faith. Binasa natin kanina, no? Kung ano yung natanggap natin, ito ay natanggap din ng mga Gentiles. May clear, vivid understanding si Peter sa justification by faith. Regardless, Peter still chose to become hypocrite because of the fear of men. And so when the fear of men becomes the starting point of our thinking, nagkakaroon na tayo ng tendency na mag-compromise. Atin nang sisimulang isuppress ang ating boldness sa conformity ng maaaring isipin ng ibang tao sa atin. A person may still confess the right theology, yet he will be willing to adjust his behavior to secure the approval of men, avoid rejection, and protect the reputation. But I'm not saying, though, na ito ay inherently evil. Securing approval, avoid rejection, and protect reputation. Pero kung driven ito sa foundation ng pagkatakot sa tao, fear of men, din nagiging problem na itong mga bagay na ito. When we fear men and make them the Lord of our conscience, the gospel is no longer functionally supreme sa ating buhay. Therefore, the real battle is not merely against outward inconsistency. Ito yung nakikita natin. But against the inward fear that produces it. Kundi kung ano yung nag-undergird doon sa outward inconsistency na yun, nagsisimula siya inward. Fear of men is the root. Hypocrisy is only the fruit. Ngayon nakita natin kung gaano ka-damaging ang hypocrisy. I still believe na, of course, na-restore pa rin si Peter. I believe na pinagsisihan pa rin niya itong kasalanan na ito at nag-take pa rin siya ng comfort sa kanyang justification kay Kristo. And will there be times na mag-act tayo in hypocrisy? Will there be times na sasablay din tayo sa ating buhay bilang mga Kristiyano? And yes, because of our remaining sins. But to also be consistent sa ating Christian life, hypocrisy stops when a repentant life starts. Matitigil ang hypocrisy kung tayo ay merong pagpapatuloy, consistent, cultivated na repentant heart. Naway sundan natin palagi ng agarang pagsisisi ang ating mga kasalanan na nakocommit. At sa pagkakataong tayo ay nahulog sa kasalanan, naway i-welcome rin natin ang admonish ng ating mga kapatid sa atin. I also believe na tinanggap ng may pagpapakumbaba ni Pedro ang rebuke ni Pablo sa kanya. Sa pagkakataon naman na tayo ay may nais sabihin na concern sa ating mga kapatid, gaya ni Pablo, hindi niya piniling islander si Pedro behind his back. Pinili niyang sabihin sa kanya ng harapan ang kanyang issue kay Pedro. Therefore, gaya ni Pablo, piliin rin natin na i-bring up ang ating mga concerns to the faces of our brothers na mahal natin kay Kristo. Because at the end of the day, brothers and sisters, we are all peacemakers. Dito makikita natin ang beauty ng gospel na nagbabind at nag-unite sa atin. Dahil despite of our weaknesses, our remaining sins, unwise decisions, theological errors sometimes, as long as we understand kung paano ni-reconcile ni Kristo ang mundong ito sa kanyang sarili,
mas pipiliin natin ang mag-reconcile sa isa't isa kaysa siraan natin ang ating mga kapatid sa iba. Iwasan natin ang peace-faking dahil ito ay hypocrisy pa din. We must be the kind of brothers that magnifies the glory of Christ in the gospel by resolving our conflicts. Nang sa ganon, anuman ang sitwasyon na ating kakaharapin, tayo man ay nasa posisyon ng nagkasala or kung tayo man ang nasa posisyon na magbibigay ng koreksyon, ang Ebanghelyo ang nagbibigkis ng ating relasyon. At para naman sa pangalawang punto, the cure to the problem of hypocrisy. Maybe for some, nakikita itong pangyayari na ito na harsh si Pablo kay Pedro, pero suriin natin ang content ng rebuke. Hindi abstract yung verse 11. Ito po ay merong content. Dahil sa hypocrisy ni Pedro, ito ay nagbigay ng pressure sa mga hintil na mamuhay gaya ng mga Hudyo. Allow me to paraphrase kung ano yung sinabi ni Pablo. Di ba, Pedro, tayong dalawa ay Hudyo, ikaw nga mismo ay namuhay na parang hintil na. So bakit mo pinipilit mamuhay na parang Hudyo ang mga hintil at magpaalipin sila sa kautusan? Tayo ay may sapat na kaalaman na hindi sa pamamagitan ng kautusan nagiging matuwid ang tao, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. Kinonfront ni Pablo ang hypocrisy ni Pedro gamit ang bagay na alam na ni Pedro. At yung kaalaman niya na ito ay yung sa doktrina ng justification by faith. Ang justification by faith alone ang sumasagot sa tanong na how can someone have true peace with God? Every time na may kausap akong Roman Catholic, ito yung central na aking question talaga sa kanila. Hindi ko tinitrace yung rabbit hole ng church history while hindi masama yun. If you have great knowledge of church history, that's good. But I believe, kung meron tayong mga kaibigan, kapatid, malapit sa atin na Roman Catholic, pwede natin itanong sa kanila itong tanong na ito. How can I have true peace with God? At sa mas malalim na tanong, paano maidedeklarang matuwid ang isang makasalanan sa harap ng Diyos? Naganap na makatarungan, matuwid at banal. Dahil makatarungan ang Diyos, hindi niya maaaring ipagsawalang bahala ang kasalanan. Dahil matuwid ang Diyos, perpekto at hindi nagbabago ang kanyang pamantayan. Dahil banal ang Diyos, lubos siyang hiwalay at malinis mula sa anumang kasalanan. So paano tayo aariing matuwid? Kung iiwan tayo ng Diyos sa ating mga sarili, ay hindi kailan naman tayo maaaring maging matuwid sa harapan ng Diyos. At kung mauunawaan natin ang ating pagiging likas na makasalanan, isa lang ang alam nating mangyayari sa atin ay yung matanggap ang full force ng puot ng Diyos sa kasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa. At hindi espesyal si Paul, si Peter at ibang mga pillars of the church in a sense na sila ay on equal footing. May pagkakataon sa kanilang buhay na hindi rin nila hinanap ang Diyos. Hindi nila hinanap si Kristo. Kaya nga sinabi ni Kristo sa kanila, you did not choose me. I choose you. And what's true for them is also true for us. They too deserve just punishment. But praise God, dahil hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, tayo ay inaring matuwid. Inari tayong matuwid by faith alone and nothing else. Pagtitiwala lamang kay Kristo,
Pagtitiwala sa Kanya na may perpektong buhay at pagsunod sa kautusan hanggang kamatayan. And on the cross, He united us unto Himself, all the elect, through His blood, for the forgiveness of our sins, so that the moment we hear the gospel of what took place in that history, namely the life, death, and the resurrection of Christ, the Holy Spirit resurrected our dead hearts, changes our heart of stone into a heart of flesh, and grants us the gift of faith. And by exercising this gift of faith, which we now have in Christ, we are now made right legally in the sight of God. Ito ang dahilan kung bakit ang acceptance ng Diyos Ama sa atin ay ganap. Because if Christ only died for our sin but did not provide righteousness, we will be only forgiven but not positively righteous. Hindi pa rin katanggap-tanggap sa Diyos Ama. If He only obeyed but did not die, our guilt would remain because justice demands a payment. At walang sino man ang qualified sa atin dito na ialay para pagbayaran yung buong kasalanan ng Reformed Baptist Church of Malabon. Therefore, our justification rests not only in the death of Christ, but also His obedience. Sa madaling salita, we are justified, we are saved in the whole of Christ. Kaya nga language ni Paul, no, you are all baptized into Christ. And this is the gospel na pinanghahawakan ng mga apostol. And that is why it doesn't make sense for Paul na mag-act bilang ipokrito si Pedro sa mga oras na iyon. Because Peter was expected to live consistently in the gospel that he received by grace, and he also proclaims with boldness. And so what's true for Peter, it's also true for us. Even when our theology is sound, our behavior can sometimes fall out of alignment with the gospel. I can attest to this. Ang dami kong sablay. Isang halimbawa na dito is yung sa aspeto din ng conflict resolution. We may have the right understanding of the gospel as the solution to the problem of sin and conflict between God and man. Very clear sa atin itong gospel message na ito. Kayang-kaya natin i-articulate any time of the day. Pero pagdating sa application nito sa ating mga sarili, nahihirapan tayong i-apply to the point na bumabagsak pa rin tayo at nagiging inconsistent. Andun pa rin yung pagbe-blame natin sa ibang tao when in fact it's our responsibility. Perhaps helpful siguro to ask some probing questions. Is it because of the fear of men na hindi natin ma-own, ma-admit, and ma-repent ang ating mga kasalanan? Maybe because takot tayo sa feedback ng ating kapatid? Is it also the fear of men na hindi natin masabi sa ating kapatid na may kasalanan ka na kailangan pagsisihan? Maybe iniisip natin na baka hindi naman siya makikinig. And so, sayang lang yung effort natin. No, kapatid. Hindi sayang ang effort natin because in doing so, we are not betraying what we believe. Regardless sa response ng ating mga kapatid, ang mahalaga ay inuuna natin ang glory ng Diyos sa faithfulness natin sa Ebanghelyo. Because we refuse to live like a hypocrite. Matakot tayo sa Diyos, higit sa lahat, because we are not mere people pleasers. Therefore, the cure to hypocrisy is the fear of the Lord, for only a heart that fears God above all can walk consistently in the step with the truth of
the gospel. And so napaka-obvious siguro ng ating sin to mortify ngayong umaga. Ito yung sin of the fear of men. Siguro maalala natin na itinanggi ni Peter si Kristo for the same reason. Before maipako si Kristo, no? For the same reason, fear of men. Sabi sa Proverbs 1:7 at sa iba pang parte ng Book of Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of both knowledge and of wisdom. Now, if this is true, what about the fear of men? What about the fear of men? Well, I would say that the fear of men is the beginning of foolishness. Now, what are the implications? Gaya ni Pedro, magsisimula na mag-manifest ang ating hypocrisy. Mas concerned na tayo sa approval and validation palagi ng mga tao. We will now start suppressing the truth. Hindi lang natin basta hindi na gagawin yung tama, kundi even sa pag-speak ng truth, mananahimik na tayo. And so we will be betraying our conscience hanggang sa maging numb na ito. In other words, ginagawa na natin ang tao as the Lord of our conscience. We become functional idolaters. Mahirap ito dahil ang ganitong mindset cannot give us true peace. Dahil instead na maging regulated sa Scripture ang ating freedom, actions, and decisions, regulated na ito sa conscience ng iba. So mga kapatid, tandaan natin na hindi tao ang magdedeklara sa atin ultimately na matuwid sa harapan ng Diyos. Kahit ilang beses pa nating sabihin sa mga anak, anak, napakamasanurin mo. Anak, ang bait-bait mo. Anak, sinusunod mo kagad yung utos ko. Matuwid ka. Kahit ilang beses pa natin ipagdiinan at ipagsiksikan sa ating mga anak, kapatid, kaibigan, itong mga bagay na ito, our declaration doesn't make them right in God's sight. Tanging Diyos lamang in Christ. Kaya ultimately, dapat tayong matakot sa Diyos at hindi sa tao. And so the sin of the fear of men ay dapat patayin sapagkat ito ang ugat ng pagkukunwari, kompromiso sa Ebanghelyo. At ang sin of the fear of men ay nagmamagnet pa ng iba't ibang mga kasalanan. And the gospel cure to the fear of men is to remember and rest again in our justification by faith alone. Peter forgot in that moment he was already declared righteous, not by the approval of the circumcision party, not by law-keeping, not by Jewish identity, but by Christ. And when we forget where our righteousness comes from, hahanapin natin iyon sa ibang paraan. And usually, hinahanap natin ito sa tao. And the fear of men grows when we seek justification from men. But the gospel reminds us that our higher court isn't the judgment seat of man, but the judgment seat of God. And if the highest court has already spoken that by faith tayo ay inaring ganap na matuwid, then wala na tayong rason. Wala nang rason na matitira sa atin na magkaroon pa ng takot sa mga tao. We do not need approval to be secure. We do not need to perform to be accepted. We do not need to compromise to belong. Remember that our conscience answers to God ultimately, not on public opinion. When we are captivated by the beauty of Christ and saturated with the holy fear of the Lord, every fear of men is swallowed up because the judge of all the earth has already rendered its verdict over us in Christ. You are made righteous. Therefore, go and live right. Para sa mga wala pa kay Kristo,
Paano ka nagkaroon ng tunay na kapayapaan sa Diyos? Do you take comfort sa iyong sariling kayamanan at sariling lakas at kabutihan? Marahil malambot naman ang iyong kama at naka-aircon ka matulog, kaya mapayapa ang iyong buhay. Maybe ganun siguro yung description mo. Nang pisay, wala akong kaaway na kapitbahay. Nakakakain ka sa mamahaling restaurant at nakakapag-travel ka sa iba't ibang bansa at marahil iniisip mo na wala ka namang inaapakang tao and therefore maayos ang kalagayan mo sa Diyos at iniisip mo na para bagang wala nang kulang sa'yo. Let me tell you, kaibigan, na lahat ng yan ay iiwanan mo kapag ikaw ay babalik sa lupa. Hindi yan magbibigay ng tunay na kapayapaan sa iyo dahil kaaway mo mismo. Hindi man yung kapitbahay mo, ang kaaway mo ay Diyos. There is no peace for the wicked, says the Lord. You are under His wrath. Pero kung confident ka sa sarili mong kabutihan at sa iyong kayamanan, ang challenge ko sa iyo today ay, sige, ituloy mo yan, huwag mong isipin ang Diyos. Lasapin mo na lahat ng sarap dito sa mundo habang buhay ka pa. Dahil kapag dinatnan ka na ng panghihina at kamatayan, yung alaala mo sa lahat ng nalasap mong pleasure ay hindi magiging sapat para itapal sa paghihirap na mararanasan mo sa eternal na hustisya ng Diyos doon sa madilim at mainit na apoy ng impyerno. Yung masasayang memories mo noong buhay ka pa will never be enough para pasayahin ka sa kalungkutan doon sa impyerno. Yung memories mo sa masarap na pagkain will never be enough para busugin ka sa gutom doon sa impyerno. Yung memories mo sa malambot mo na kama will never be enough para maramdaman mo ang ginhawa sa paghihirap doon sa impyerno. Kaya kung narinig mo itong mensahe na ito, kaibigan, I hope na tumagos ito sa iyong puso at ma-realize mo na ikaw ay hopeless without Christ. Hindi sapat itong katuwiran at kayamanan na meron ka para magkaroon ka ng tunay na kapayapaan sa Diyos. Naway sumampalataya ka kay Kristo Jesus at ikaw ay papatawarin. Hindi ka lamang papatawarin, bibigyan ka pa ng katuwiran ni Kristo. Only then, magkakaroon ka ng tunay na kapayapaan sa Diyos. At para sa ating challenge, ako ay nagkaroon din ng reflection sa nangyaring pagtindig ng isang professing Christian regarding the issue of LGBT. Dahil sa manner ng kanyang delivery, ito ay umani ng napakaraming criticisms. Criticisms to the point of bringing up his past sins as a drug addict. Tayo sa pagkakataon na kailangan rin nating mag-speak up sa katotohanan at baka mamaya, ito rin yung mangyari sa atin. Ibalik ng mga unbelievers yung mga past sins natin and use this against us. And so, nagkakaroon na tayo ng fear of man. Hindi na tayo makakapag-speak up dahil baka ibalik nito yung kasalanan ko before. No? So, yun. Mag-i-steer sa ating mga mind. And so, mananatili na tayong tahimik. You know what, no? Pagdating sa past, hindi naman sila nagkakamali doon. We are all liars, proud, selfish, makasalanan, worst of sinners. Tama naman sila doon. But now that we are in Christ, we can take comfort in our justification. Because God the Father will not bring up our past sins against us. Dahil ito ay hinugasan na ni Kristo. Kaya no matter how many times sabihin at i-bring up nila ang past life mo na makasalanan at wala pa kay Kristo. Praise God, you are now in Christ. No matter how many judgment na matanggap mo dito sa mundo just because you spoke the truth, the Father's justification because of the righteousness of Christ is enough.
Because at the end of the day, hindi itong mga tao na ito ang ating justifier. Therefore, as a Christian or as Christians, if people keep bringing up our past to destroy your present, remind them of their future judgment if they will not repent. Kaya all the more, mag-alab ka kapatid sa pagbabahagi ng katotohanan kay Kristo. Saang platform ka mang dalhin? Family, school, workplace, street evangelism, mamimigay ng gospel tracts. Mag-alab ka. Stand strong. Dahil si Kristo ay nagtagumpay na. Kasama natin siya sa laban ng mundong ito.